Mga kababayan, paano kung sabihin ko sa inyo na habang tahimik ang mga opisyal na pahayag, may isang napakalaking fighter jet deal na posibleng unti-unti nang nabubuo sa likod ng mga saradong pinto. Isang deal na maaaring tuluyang magbago sa kakayahan ng Philippine Air Force sa susunod na dekada. At ayon sa mga ulat mula sa South Korea, defense analysts, at mga industry insiders, mukhang hindi na simpleng chismis ang usapin tungkol sa posibleng pagkuha ng Pilipinas ng KF-21 Boracay. Kung totoo nga ang mga lumalabas na impormasyon, maaaring isa ito sa pinakamahalagang military acquisition sa kasaysayan ng modernong Philippine Air Force. Pero bakit napakatahimik ng lahat? Bakit tila puro leaks, reports, at insider information lamang ang lumalabas? At gaano na ba talaga kalapit ang isang opisyal na kontrata? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Sa nakalipas na ilang taon, malinaw na naging isa sa pinakamalapit na defense partners ng Pilipinas ang South Korea. Mula sa pagbili ng FA-50 light fighter aircraft, hanggang sa pagtatayo ng mga modernong barko para sa Philippine Navy tulad ng Jose Rizal class at Miguel Malvar class frigates, napatunayan na ng South Korea na isa sila sa pinakaaktibong katuwang ng bansa sa modernization program. At ngayon, mukhang may mas malaki pang hakbang na paparating. Ang sentro ng usapan ay ang KF-21 Boracay, ang pinakabagong fighter aircraft ng South Korea na itinuturing na isang 4.5 generation multirole fighter. Ito ay may twin-engine configuration, advanced AESA radar, modern avionics, at semi-stealth characteristics na nagbibigay dito ng malaking kalamangan kumpara sa maraming traditional 4th-generation fighters. Sa madaling salita, ang KF-21 ay mas advanced kaysa sa kasalukuyang FA-50 ng Pilipinas ngunit hindi kasing mahal ng mga full 5th-generation fighters gaya ng F-35. Ito ang dahilan kung bakit maraming defense experts ang naniniwalang swak ito sa pangangailangan ng Philippine Air Force. Noong Marso 2026, opisyal nang inilabas ng South Korea ang unang serial production KF-21 aircraft. Isa itong napakahalagang milestone dahil nangangahulugan nitong tapos na ang pangunahing yugto ng development at papasok na sa aktwal na produksyon ang eroplano. Inaasahan na magsisimulang makatanggap ng kanilang mga unang operational aircraft ang Republic of Korea Air Force sa ikalawang bahagi ng taong 2026. Dito lalong naging interesado ang maraming bansa. Kasama sa mga bansang madalas mabanggit bilang potensyal na export customer ang Malaysia, Indonesia, Poland, at syempre, ang Pilipinas. Ngunit ayon sa ilang Korean media reports at defense industry sources, isa raw sa mga pangunahing target ng Korea Aerospace Industries o KAI para sa kanilang unang export success ang Pilipinas. At dito nagsisimula ang mas nakakaintrigang bahagi ng kwento. Ayon sa mga ulat, matagal nang nagpapatuloy ang mga pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at South Korea tungkol sa KF-21. Hindi ito nagsimula ngayong taon lamang. Sa katunayan, may mga indikasyon na mula pa noong huling bahagi ng 2025 ay nagsasagawa na ng iba't ibang evaluation, inspection, at pag-aaral ang mga delegasyon mula sa Pilipinas. May mga ulat pa nga na nagkaroon ng interes ang ilang opisyal na makaranas ng test flights at mas malalim na pagsusuri sa kakayahan ng aircraft. Ngunit kapansin-pansin ng isang bagay. Halos walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Department of National Defense o maging sa Philippine Air Force. Sa halip, ang karamihan sa impormasyon ay nagmumula sa Korean media, defense analysts, industry reports, at mga defense forums. Para sa ilan, maaaring magdulot ito ng pagdududa. Ngunit para sa mga matagal nang sumusubaybay sa military procurement, hindi ito kakaiba. Sa mga malalaking defense acquisitions, lalo na kung bilyon-bilyong piso ang pinag-uusapan, madalas na tahimik muna ang mga negosasyon bago magkaroon ng opisyal na anunsyo. May mga usaping pinansyal, teknikal, legal, at maging geopolitical considerations na kailangang plantsahin bago mailabas sa publiko ang lahat ng detalye. Ayon sa mga lumalabas na impormasyon, isa sa mga pinag-uusapang opsyon ay ang pagkuha ng unang batch na humigit kumulang 12 KF-21 aircraft. May posibilidad din umano na kombinasyon nito ng single-seat at two-seat variants upang makatulong sa training at operational transition ng mga piloto ng Philippine Air Force. Kung mangyayari ito, magsisilbi itong unang hakbang lamang.
Maraming analysts ang naniniwalang maaaring magkaroon ng karagdagang orders sa hinaharap kapag napatunayan na ng eroplano ang kakayahan nito sa serbisyo. Kasabay nito, lumalabas din sa ilang ulat na maaaring ipagpatuloy ng Pilipinas ang karagdagang pagbili ng FA-50 Block 70 o Block 20 variants. Kapag nangyari ito, magkakaroon ng Philippine Air Force ng isang balanced fighter fleet kung saan ang FA-50 ang magsisilbing mas magaan at mas murang platform habang ang KF-21 naman ang magsisilbing pangunahing air superiority at multi-role fighter. Isa pang dahilan kung bakit lumalakas ang posibilidad ng deal ay ang usapin ng financing. Isa sa pinakamalaking hamon sa mga modern fighter acquisitions ay hindi lamang ang presyo ng eroplano kundi pati ang paraan ng pagbabayad. At dito pumapasok ang South Korea. Ayon sa mga ulat, handang suportahan ng South Korean government ang export ng KF-21 sa pamamagitan ng iba't ibang financing arrangements at loan mechanisms. Kung magkakaroon ng paborableng financing package, mas magiging madali para sa Pilipinas na pandohan ng proyekto nang hindi agad nabibigatan ang pambansang budget. Ngunit hindi lamang eroplano ang pinag-uusapan. Mas interesante pa rito ang mga usapin tungkol sa industrial cooperation. May mga ulat na kabilang sa mga pinag-uusap ang posibilidad ang pagtatatag ng local maintenance, repair, and overhaul facilities o MRO centers sa Pilipinas. Kapag natuloy ito, hindi na kailangang umasa lamang sa ibang bansa para sa maintenance ng mga aircraft. Mas mapapabilis ang pag-aayos, mababawasan ang gastos sa pangmatagalan, at makalilikha pa ng mga trabaho para sa mga Pilipinong engineers at technicians. Mayroon ding mga spekulasyon tungkol sa limitadong assembly activities sa Pilipinas sa hinaharap. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon tungkol dito, ipinapakita nito kung gaano kalawak ang potensyal ng partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Sa mas malawak na larawan, ang posibleng pagkuha ng KF-21 ay hindi lamang tungkol sa pagbili ng bagong fighter jet. Ito ay bahagi ng mas malaking estratehiya ng Pilipinas upang palakasin ang kakayahan nitong protektahan ang sariling himpapawid at teritoryo. Habang patuloy ang mga tensyon sa West Philippine Sea at lumalawak ang mga hamon sa regional security, lalong nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng modernong Air Force na may kakayahang magsagawa ng deterrence at territorial defense operations. Dito pumapasok ang halaga ng KF-21. Ang advanced radar nito, modern missile integration, network-centric warfare capabilities, at mas mahabang operational reach ay maaaring magbigay sa Philippine Air Force ng kakayahang hindi pa nito natatamasa sa kasalukuyan. Samantala, may isa pang dahilan kung bakit mabilis na gumagalaw ang mga usapan. Ang South Korea ay isa sa ilang bansa na nakapagpatakbo ng malaking defense program nang naaayon sa schedule. Habang maraming Western fighter programs ang nakakaranas ng delays, cost overruns, at production bottlenecks, nagawa ng Korea na panatilihin ang momentum ng KF-21 program. Dahil dito, maraming bansa ang nais makakuha ng maagang production slots. Sa katunayan, maging ang Indonesia ay nagsasagawa rin ng mga hakbang upang matiyak ang kanilang posisyon sa production queue. Kung nais ng Pilipinas na makatanggap ng mga aircraft sa pagitan ng 2027 hanggang 2029 para sa Horizon 3 Modernization Program, mahalagang makapagdesisyon nito sa tamang panahon. Ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit may mga ulat na nagsasabing posibleng magkaroon ng mahalagang development o kahit kontrata bago matapos ang taong 2026. Pero mahalagang tandaan na hanggang sa ngayon, wala pang opisyal na pirmahan na inanunsyo. Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa DND, AFP, o Malacanang tungkol sa isang finalized KF-21 acquisition. Lahat ng impormasyon ay nakabatay pa rin sa mga ulat, leaks, analyst assessments, at industry discussions. At tulad ng lahat ng defense procurement projects, maaaring magbago ang sitwasyon anumang oras dahil sa budget limitations, political decisions, financing arrangements, o maging sa pagpasok ng ibang competitors. Gayunpaman, isang bagay ang malinaw. Kung pagbabatayan ang dami ng lumalabas na impormasyon, ang lalim ng defense relationship ng South Korea at Pilipinas, at ang patuloy na modernization requirements ng Philippine Air Force, hindi na maituturing na imposible ang pagdating ng KF-21 Boracay sa Pilipinas. Sa katunayan, maaaring nasa yugto na tayo kung saan ang tanong ay hindi na kung interesado ba ang Pilipinas sa KF-21. Ang mas malaking tanong ngayon ay kung kailan darating ang opisyal na kumpirmasyon.
Kaya mga kababayan, sa tingin ninyo, panahon na ba para magkaroon ng Philippine Air Force ng KF-21 Boracay? Ito na kaya ang magiging susunod na pangunahing fighter aircraft ng bansa? O mayroon pa bang ibang alternatibong mas angkop para sa pangangailangan ng Pilipinas? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang updates tungkol sa Philippine Defense Modernization. Maraming salamat sa inyong panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Mga kababayan, paano kung sabihin ko sa inyo na habang tahimik ang mga